Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mula naman po sa Metro Manila, aksyon na natin ang problema ng 16 na Pinay na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang buwan na umano silang ikinulong sa barracks ng kanila pong ahensya na HRHA, Manpower International Incorporated. Pinagbabayad daw kasi sila ng naturang agency na halagang 300,000 pesos bago makauwi ng Pilipinas. Wala na raw kasi silang mga trabaho sa Riyadh at naisa lamang daw nilang umuwi dito sa bansa natin. Nagkakasakit na rin daw ang mga Pinay doon. Sinubukan na nilang manawagan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pero hindi raw sila pinapansin. Naisa mga OFW na makauwi na sa Pinas bago daw sumapit ang Kapaskuhan. Naku, kawawa naman po sila. Ang ating po mga kababayan, marami na idudulog sa atin dito po mga problema ng mga OFW na nawalan na ng trabaho, kaya sila po ay napakalungkot po ng buhay nila. Pero ito pong kaso na ito, ikinukulong pa ho sila ng kanila pong employer. Yun naman po'y masama. Kaya po gusto natin idulog ho to sa OWA para ho mabigyan kaagad ng solusyon. Dahil meron daw ho sila mga kasamahan rin po na ganun rin pong sinapit, pero nakauwi daw ho. Nagawan daw ho ng paraan ng OWA. Ang tanong ho natin, bakit hindi ho magawa ito sa iba pa ho mga OFW? Itong opisina po ng OWA. Nakakapagtataka dahil may ilan pong nakauwi na, pero ito pong ilan to? 19? Ang dami naman. Kaya ho natin, hingan ho natin ng tulong mula po yan sa OWA. Okay, makakausap po natin sa linya ng telepono ang sino ito? Ang HRHA Manpower International Incorporated. Ito yung ahensya. Tagapagsalita ng naturang ahensya. Anong pangalan nito? Oo. Okay. Ma'am, magandang umaga. Magandang gabi ho. Hello? Hello po. Opo, ma'am. Kayo po yung taga HRHA Manpower International po. Yes, sir. Oho. Meron ho tayong mga kababayan na nakakulong daw ho sa barracks doon po sa Saudi Arabia. Ano pong pwede ho natin tulong ho doon sa kanila? Sir, saglit lang po, sir, No, nako. Hindi ho pwedeng saglit ang aksyon na gagawin ho natin dito, madam. Ano ho pangalan ho nila? Sir, saglit lang po, sir, I-refer ko po kayo, sir. Oh. Sa nakakaalam. Itong ating pong idinudulog po, ito po yung HRHA Manpower International. Sila po yung may responsibilidad po sa mga OFW na ngayon daw ho ay nakakulong dyan po sa sinasabing barracks, dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Sila po ay 16 na mga Pinay po. Dahil wala na ho silang trabaho at gusto na ho nilang umuwi. Pero pinagbabayad daw sila na naturang ahensya, ito pong HRHA, ng halagang 300,000 pesos. Bakit pa sila hinihingan pa ng pera para lamang makauwi? Hello? Yes, sir. Ano pangalan nun nila, sir? Sir, si Loybert Alfredo po. Loybert? Loybert? Yes, sir. Loybert, anong posisyon mo dyan sa Manpower International, HRHA? Liaison officer po. Ano, pakiulit po. Liaison officer. Okay, nakarating na ba sa inyo ang problema ng 16 nating mga kababayan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia? Sir, yung 16 na yun, confirm up puro lahat sa amin. Oho, sa inyo ho to? Kasi meron din po kami na-receive na letter galing doon sa principal namin. Ito ay sulat sa kanila ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh. At nakalagay po dito na aming worker, ito. So, sir, doon po, pin-report itong mga to sa polo office natin sa Riyadh. Sinasabi kasi doon itong 16 po mga OFW natin, hinihingan daw ninyo sila
ng 300,000 pesos para lamang daw makauwi sa ating bansa. Totoo ba ho to? Sir, ipaliwanag ko na itong ano, Sige letter po. natin, itong natanggap na pangalan. So itong pit na to, doon sa pito, napauwi na po yung 5. Napauwi na ho yung 5. Yes, sir. Okay. Po yung 5 na wala po sa ginagastos ni piso. Okay. So, pre-provide ng agency ang kanilang pamasahe pa uwi. Oho. So At anong ito gagawin ay, po natin doon sa naisip iba na- hong ating mga kababayan? Yung the rest na hindi pa nakakauwi. Yung dalawa po, hindi pa nakauwi. Opo. Ang dahil po ng isa, nailipat na po ng employer. Alam po ito ng po coordinated na polo. Yung isa po, namatay po yung kanyang employer. Kaya nag pa ng pag-arrange ng transfer ng sponsorship doon sa anak. At yung worker na to, kaabusap lang po namin ngayong hapon, willing po siyang maghintay doon sa pag-transfer ng sponsorship sa anak at willing po siyang i-transfer ng ibang amo. Oho. Okay, para Loybert, para maging malinaw ang ating pong gagawin pong aksyon dito bilang kayo ang agency dito, dahil 5 na doon sa binabanggit po natin mga 16 na mga OFWs na nandun po sa Riyadh, gusto nang umuwi, wala ho kayong gastos, wala ho kayong hiningi sa kanila pong gastos. So ngayon, pwede Wala mo po. natin matulungan ng silang lahat. Opo, yun po ang ginagawa natin, sir. Kino-coordinate po natin to sa agency, sa agency at bali sir, yung 16, yung sa report na po na natanggap namin, 7 lang po. Baka naman yung iba, hindi po deployed ng HRHA. Oho. At pagdating po doon sa regarding sa 300,000 na sinasabi yung sinisingil namin para makaupit po yung worker, kung ba totoo natin yun, sir. Walang katotohanan ho yun. Tulad po na natanggap ko, doon sa 7, 5 po na namin na walang gastos ni piso. So may 2 ka pang natitira. So yung pong 2, pwede ho natin matulungan po yun, Loybert? Yes, sir. Yes, sir. Yung 2, di ba sinabi ko nga po kanina, nabanggit ko, yung isa po, na-transfer na ng kanyang employer. Okay. Nagtatrabaho kasi ayaw hindi. So nagpa-transfer yung employer at ngayon nasa panibagong employer. At Bagong employer. So nananatili pa rin siya doon sa Riyadh. Okay. Yes, Okay. sir. With that, Loybert, thank you so much sa inyong pagtugon dito sa tawago ng Kilos Pronto. Thank you, sir. Okay po, akong problema. Okay. Ang problema dito, 16 mo sila, 7 lang ang sinagot nitong HRHA na ito. So meron pa hong natitira pong 9 na mga kababayan ho natin. Pero siguro, time to time, idudulog natin ito sa OWA. Yung 9 na mga OFWs at i-check natin kung anong ahensya. Dahil sa sinasabi ni Loybert na 7 lamang daw ang kanilang na-deploy po doon sa Riyadh, Saudi Arabia.